Good Morning Inquirer with Den Macaranas and Ira Panganiban. Good morning! Good Morning Inquirer. Good morning with the boys! Hoy! 9:15 ng umaga! Welcome. Ang daming pinapatay, kaya ang daming sumusuko. Magsisuko na kamo! Metro Kumini! Birto! Sumuko na kamo! Hindi ako magasuko! Bakit dili ka man magasuko? Dili man ako si Birto! Ako si Dudong. Ako si Dodong! Bang! Bang! Kids name ka pa to? Oo, kids. Name? Ay nako, magandang umaga po. Ako po si Ira Panganiban. Den Macaranas. Ito po ang Good Morning Inquirer sa Radyo Inquirer 990. Bayang nagtatanong, mamayang nag-uusisa. Parang pulis kahapon si ano eh. Sino? Soljan Calide. Soljan Galida. Oo no, talagang na ano pulis yung eh. dating eh. Tsaka nang babara, di ba? Eh di, wag kayo pumunta sa hearing. Kung in aid of media, ano lang yan, eh, wag na. Yan na. Meron ng ano, merong jurisprudence na hindi na pwedeng wag kayo pumunta. Oh, sila nagpasimula di nun ba? eh. Oo, di ba? Di ba? Hindi kami pupunta. Di kami, di ba? Di ba? Yung nakaraang administrasyon, di ba? Nasinundan lang yung nakaraang administrasyon sa kanya. Gaya-gaya lang. Di ba? Oy, ano sabi ni Ping Lacson sa ni Tito Soto? Hindi kailangan. Wala naman nagre-reklamo eh. Di ba? Walang nagre-reklamo, walang naghahain ng reklamo, walang humihiling sa kanila. Oo, saka Walang wala- dahilan. Sa wala pa rin nagsabing ano yun, extra judicial. Oo, wala pa naman nagsabing Saka extra bakit pulis yung iimbestigahan ninyo? Oo, eh. Bakit Eh, yung di ba? pagbiro? Yung Kaya- mga na-riding in tandem, pulis ba yun? Oo, yun eh, Ayan, di ba? ayan. Saka anong batas? Eh, okay naman ang batas. Hindi ba? Hindi ba? Tsaka yung bang mga nakitang patay, yung mga sinalvage, sigurado pa kayong pulis yun. Saka sigurado Di ba? naman si De Lima nasa kanya yung Justice Department. Oo. Ay, Justice Committee. Mukhang napag-usapan na nila yun. Na-chop-chop Oh, na. may mukhang meron ng meron ng doon papunta, di ba? Oo. Although hanggang hindi ina-assign sa Wala hindi ka yun. pa rin sigurado, di ba? Eh kung magbago isip ni Coco, at sigurado ka na bang si Coco? Ayan, ganyan pa eh, di ba? Pwede pang may mangyari. Alam niyo naman yung gapangan eh. Hindi, pero yung 24, yung 22 medyo ano eh. Bigat? Medyo Mahirap na? Oo, medyo ano na eh, di ba? Medyo set in their ways, sabi nga eh, di ba? Ito mo naman nagbaliktaran, di ba? Imbes na maging strong opposition sila eh. Wala. Ano opposition? Walang budget, di ba? Doon kami sa Saka majority. na, Bati-bati Di ba? mo tayo. Di ba? Tignan natin. Si Alvarez nga, binara na yung congressional hearing eh, di ba? Wala. Congressional hearing. nating trabaho rito. Dami-dami mas importanteng bagay eh. Yan ang papatulan natin. Yan ang Pero yan sinasabi hapon, ko. Mag-sample kayo ng malaking pangalan. Hindi ko sila maintindihan eh. Nung araw, banat sila na, alam mo itong mga makukulit na to, 'di ba? Nung araw, banat ng banat, bakit puro maliliit na isda ang natutumba? Bakit puro maliliit na isda ang pinapangalanan ninyo? Bakit puro maliliit na isda ang nagbigay ng pangalan ng 5 general? Bakit hindi nyo patunayan yung mga 5 general? Dahil parang ang gusto nila, mangagaw ng baril yung 5 general. Di ba? Hindi mangagaw yun. Hindi mga May pera yun. hindi ho desperado yung mga yon. May pera. Di ba? Hindi ho Ang alam nila, kaya pa rin nilang lusutan yung kalokohan nila. Di ba? Si General Loot na lang di ba? Pasok pala dun sa Nanood ako sa CNN kahapon. Oh. Sa international news tayo. Oh. Dang Bayan Mayor loot. No, loot, no. Dang Bayan Mayor loot, di ba? Sakto. Ay, nako, di ba? Ibang klase, no? Yan yung nakakatakot sa atin di Ilan na ba? ba countdown? May countdown. Yung bilang 100
Ito ta. 136 36. Oh, di killed, ba? 85 killed in police operations. 51 killed by unidentified. Nakita mo yun sa ano kahapon? Yung tinali sa Cabanatuan. Alin? Yung... Yung dating pusher. Oh, yung nakabalot ng ano? Hindi, yung Iba pinali pa? sa may gitna ng highway. Oo. Ang daming sasakyan, di tumatakbo siyang ganyan. Bumaba yung nakamotor, binaril. Napaaray pa siyang ganun eh. Aray! Tapos bumagsak siya, di ba? Oh. Gumalaw pa siya. Saan hindi na siya gumalaw? Binalik. Pininis ko yan. Parang yung sinabi ni General ano dati. Pininis siya. Pangalan niya? General, yung sa SAF. Oo, si Napeñas. Hindi, yung isa, yung PNP chief. Isa. Yung acting dati. Oo. Sino? Si... Oo, siya na yun. Si Spino. Spino. Si Spine. Pininis niyo eh. Pininis niyo yung mga bata ko Gumalaw eh. na ganyan, no? Diba? Ngayon, pag baril, parehong-pareho ni tsura ni Pagara. Oo. Yung puwet na nakaganon yung mukdan. Saray ko, no? Sino bumira? Yan ang in-interview yung kamag-anak. Oo, pero nagbabagong buhay na yan. Nako! Yan ang sinasabi. Nako! Yan ang sinasabi. Ang haba ng panahon na binigay sa inyo para magbagong buhay kayo. Lahat kayo, nagbabagong buhay na pagka nadadali, di ba? Alam nyo, yung mga yan, tagal-tagal ko na nakikita yung mga siraulo, yung mga tarantado sa kanto. 'Di ba? Yung pagka dadaan ka siga ng siga. Ano? Ganon, 'di ba? Pagka nakaharap ng mas matindi sa kanila, biglang pag nakaharap ng mas matindi, hindi naman nakatambay lang naman dito. Biglang panay puro po at opo yung nadidinig. Dati yun, pero may bagong buhay. 'Di ba? May panahon pa Uy, maganda yung sa sa Mindanao. Ano? Nagre-recorrida yung mga pulis yung tugtog nung kay Freddy Aguilar. Hinaharana nila yung mga pusher, 'di ba? Mga pusher. Pinariringgan ng kanta. Di ba? Ano 'yan? Sabi nila due process. Due process daw, due process. Ito, may papaalala ako sa inyo. 'Di ba? Nung November 2003, pumunta dito yung Australian Federal Police. Okay. Pinaalam nila sa PIDEA na may dadating na mga narcotics galing China sa February-March 2004 na nagkakahalaga ng 3.6 billion pesos. May pecha, Yeah, meron sila. Nagbigay ng litrato ang mga Australiano, mga wiretap conversation, ng mga pangalan ng financier, at saka yung mga local contacts nila dito sa Pilipinas, at saka ng mga Australiano na sangkot dito sa Cebu. Yan. Di ba? Ako sabi mo, bago yan. Bago si Congressman Harry Roque, ha? Si Kabayan Diba? representative. Oo. Alam mo ba na yung mga Australian na sangkot dito nahuli, charged at convicted sa Australian court? Okay. Alam mo yung mga kasangkot na Pilipino? Ha? Ano? Dismiss lahat ng kaso. Siyempre. Wala mo kung sino yung pinuno ng Filipino counterpart. Siya. Dating Cebu Vice Governor John Gregory Osmeña. Nakalista. Documented, Nakalista. Documented yung pinadala rito ng Australia. Kasama sa listahan. Wiretapped, Matindi. Di ba? Yan yung sinasabi ni Digong, di ba? Yan yung na local government units. Punta muna natin si Congressman Harry Roque. Good morning, Congressman. Isang Magandang umaga po sa inyo, sa inyong mga tagapakinig. Magandang umaga po. isang international law expert si Oo. Congressman Roque. Hindi, ito ho, yung inaasahan natin by 5 p.m. mamaya, ano ho ba magiging epekto nito sa bansa natin? Well, unang-una po, linawin natin na kahit ano ang maging desisyon mamayang hapon, hindi po ito magre-resulta sa pagre-resolba ng hidwaang pinag-aagawang teritoryo. Ang dahilan po dito ay dahil meron lang jurisdiction ang ITLOS, kaya ang tawag sa kanila ay Law of the Sea, doon sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa karagatan. Ang pinag-aawayan natin, hindi lang karagatan, kung hindi yung mga isla, na pinanggagalingan at pinagbubungahan ng ating mga karagatan. So, unang-una yan, tuloy pa rin ang problema kahit sa pasabihin na nating manalo tayo completely. Pangalawa, tatlo yung main issue na pagdidesisyonan. Yung kung meron bang legal na batihan yung 9-dash line, Yes. kung yung mga lulubog lilitaw, yung low tide elevation, Aha. ay isla or low tide elevation. Dahil kapag low tide elevation yan, walang kahit sinong bansa ang pwede magkaroon ng titulo dyan. Aha. Ito yung mga isla di umano Yung kung bato o isla. ng mga
mga base militar ang China ngayon, no? Oo. At pangatlo, yung karagatan na nakapaligid sa Scarborough Shoal, kung ito ba ay nasa loob ng ating exclusive economic zone. Now, ang inaasahan natin alas 5, magkakaroon talaga ng desisyon dun sa issue ng lulubog-lilitaw at saka sa Scarborough, no? Kasi meron ng naunang desisyon ng ITLOS na meron silang jurisdiction, no? So, dalawa lang yan, no? Pagdating dun sa lulubog-lilitaw, ito ay lulubog-lilitaw or ito ay isla. Kapag isla, po pwedeng maging subject to title pero hindi po pwedeng sabihin ng tribunal kung sinong may-ari nito. Yes. Kasi ito ay land at walang jurisdiction ang tribunal sa land. Pagdating naman dun sa karagatan na nakapaligid sa Scarborough, either atin yan sa ating exclusive economic zone or hindi. No? Ganun lang kalinaw yon. Ang medyo tricky, itong issue ng 9-dash lines. Kasi dun sa issue ng jurisdiction, ang sabi ng tribunal, hindi kami magdedesisyon sa jurisdiction kasi masyadong intertwined, masyadong related yung issue ng jurisdiction sa merito, no? So, tatlong possibility, no? Unang-una, sasabihin ng tribunal wala kaming jurisdiction. Ang depensa kasi ng China, pagkat di siya sumali dyan, no? Siya na may gumawa ng libro na kung saan sinabi niya mga depensa niya. Ang sabi niya, hindi po pwede magkaroon ng deklarasyon sa karagatan dahil itong karagatan na ito ay nagbubuhat nga sa mga isla. So, bago ka magkaroon ng desisyon kung may legal na basihan yung mga karagatan na yan, kinakailangan desisyonan yung issue na sino ba talaga nagmamay-ari ng mga isla na nagbubunga ng karagatan. So, kaya lack of jurisdiction. So, yan ang one possibility. Second possibility, sasabihin ng tribunal, meron kaming jurisdiction. Kasi after all, ang hinihingi lang naman ng Pilipinas ay legal declaration, no? Na yung tinatawag bang historic claims to water. Kasi yung 9-dash line naman ay historic claim to waters. No? Kung itong mga historic claims na ito ay isa doon sa mga maritime zones na nakapaloob sa UN Convention on the Law of the Sea, no? So, yan yung dahilan kung bakit sila mag-a-assume ng jurisdiction, no? So, ang pangatlong possibility dyan sa issue na yan is matapos magkaroon ng jurisdiction, sasabihin ngayon ng tribunal nga kung ito isang ayon o hindi sa UN Convention on the Law of the Sea. So, mas masalimuot yung issue ng 9-dash line, bagamat ito talaga yung pinaka-importante dahil bagamat hindi magtatapos ang hidwaan at hindi magtatapos ang agawan ng teritoryo, no? This will delimit kasi kung ano yung po pwedeng i-invoke ng China na basehan ang kanyang titulo sa pinag-aagawang isla o karagatan. Congressman, matanong ko lang, hindi tayo nag-petition o nag-plead ng sovereignty, ano? Wala pong sovereignty to kasi nga po, umiwas tayo dun sa usaping sovereignty kasi kapag may sovereignty, kinakailangan talaga magdesisyon dun sa mga lupa. No? Kasi yung karagatan na merong sovereignty, yan yung territorial sea. No? So kapag humingi ka ng ganyan, mawawala ng jurisdiction yung tribunal. Ang tricky area doon kasi kung halimbawa yung mga bato na nasa ilalim ng dagat, di na natin pag-uusapan niya whether low tide or high tide, parte ng dagat yan eh. Pero yung mga batong lumulutang pagka high tide, they are considered rocks. Meron yang meron yang tinatawag na 12-mile maritime zone. Nakalimutan ko kung anong tawag doon eh, di ba? Tapos yung island, ito yung pinaka-tricky. Yung island ang merong 200-mile EEZ. Am I correct in assumption? Ang rock po ay palaging above water even during high tide. Pero siya ay tinatawag na rock kasi hindi niya kakayaning mag-sustain ng buhay. No? Kaya na 12 nautical miles lang ang binibigay sa kanya. Pero kapag yan ang isla capable of human habitation, mag-generate yan ng 200 nautical miles. Now, importante itong definition nito pagdating dun sa Ito-Aba na ngayon ay nasa possession ng Taiwan. Kasi ito aba nga pala yun. Ng dalawang justices. No? Kung maaalala nyo, isang justice, inakusa yung isang justice ng being traidor. No? Naniniwala kasi yung nagbintang na traidor yung kabila na hindi isla itong Ito-Aba dahil napakaliit daw. No? Yung isa naman, sabi po, pwedeng maging isla yan dahil hindi naman kalakihan ang basihan. Tsaka may tanim sa gitna eh. Habitation dapat, no? At ang pinaka-importante dyan, tubig. May tubig eh. Kung naalala nyo, ang Taiwan, nagdala doon ng mga periodista at pinatikim ang tubig. Yes. Para patunayan na siya ay merong tubig yes. at merong capable of human habitation. No? Kapag kasi naging isla yan, at kaharap na kaharap ng Palawan ng Ito-Aba, sakop tayo. Magkakaroon ng overlap. 200 nautical miles. Kapag may overlap, kinakailangan i-delimit sa paghahati. Lagyan ng problema natin, yung China
allowed naman ang reservations dun sa dispute settlement procedure, Mm. nagkaroon ng reservation sa lahat ng usapin involving delimitation. Ibig sabihin, Yes. hindi po pwedeng madesisyonan ng tribunal Ng tribunal yan. yan, yes. Reserved yung issue ng delimitation. Mhm. Oo, correct. So ang hinihingi lang natin kasi sa tribunal is maritime anong term doon? Yung maritime rights natin doon sa mga areas na pinag-uusapan ngayon. Well, ang maganda dyan is kauna-unahan, no? Kung madedeklara na walang legal na basihan yung 9-dash line, Mhm. edi balikan China doon sa issue ng bakit ka ba nagkaroon ng titulo sa mga islang yan. Yes, oo. Tayo oo. naman kasi, archipelagic state tayo no? Mm-mm. So, napakalawak talaga ng ating EEZ. Mhm, Kasi mhm. yan ay i-measure doon sa So, tinatawag nating straight baseline. Oo, shoreline At ng 200 nautical miles yan. mula shoreline 200 nautical miles. Oo, Ganun yung ano yan eh, sukatan yan eh. Napakalawak talaga, no? Oo. So, kung mawawala ng basihan yung 9-dash line, halos sigurado na tayo, no? Na mayroon tayong sovereign rights doon sa exclusive economic zone at continental shelf na napakalaki po ng sakop sa West Philippine Sea. Okay, ito po yung tanong ko na laging yun yung hinihintay ng mga kababayan natin eh. Kasi ang tingin ng mga kababayan natin, parang usaping ito puno ng mangga eh, na nakapatong sa property ng dalawang magkahiwalay na lupa, 'di ba? Sino may-ari ng puno ng mangga? Parang ganun yung it's that simplistic the way they look at it, Congressman Roque, no? Pero diyan kasi pag tinanggal mo na yung 9-dash line ni China, sige, natanggal na yung 9-dash line ni China, automatic ba yung sovereignty natin? O meron pang Vietnam, meron pang Malaysia, meron pang naghahabol. Indonesia, Mga meron second pang countries, Taiwan, meron pang Brunei na naghahabol ho dyan sa mga areas na yan. Hindi ba mas parang umano lang, parang gumana lang na medyo may haharapin pa tayong ibang mga claimants doon sa area, Congressman? Well, ang tingin ko talaga, mahirap talaga magkaroon ng decision either way sa 9-dash line. Kasi nga, gaya ng sinabi mo, pag recognize naman nila yung validity niyan, ibig sabihin, pati yung pag-aangkin ng isla, kailangan ma-resolve ng Yes. ng tribunal. Oo, So oo. sa akin, either way, mahihirapan talaga magdesisyon ang Mhm. tribunal dyan sa issue na yan. So, Mhm, ang tingin ko mhm. talaga, ang fearless prediction ko, bibitawan niya yan. Sasabihin niya, walang jurisdiction, Oo. walang panalo, walang talo. Yes. Kasi hindi pa naman na-resolve yung issue. Yes. Tama ba yung 9-dash line? Hindi. Yes. O pwede pang ihain sa ibang tribunal kung papayag ang China. No? Ang problema, syempre, labas dito sa UNCLOS, hindi pumapayag ang China na magkaroon ng jurisdiction ng kahit anong international tribunal. No? Pero sa akin, kahit ano naman kahit saan mong tignan itong problemang to, dahil hindi naman magre-resulta sa paglutas ng problema ng hidwaan, kinakailangan kahit anong resulta, balik pa rin sa negotiating table at mag-usap ang mga bansang China at Pilipinas. In fact, sa nakikita ko, tumingin ako na ilang history lessons natin, Congressman Roque. Kahit sabihin ng itlos na, hindi, sa Pilipinas yan. Pwede naman sabihin ng China, pakialam ko sa inyo. Nakita ko na yan sa Falklands, nakita ko na yan sa Cuba, nakita ko na yan sa Russia, nakita ko na yan ginawa ng Amerikano. Napakarami examples sa buong mundong nagpakita sa atin na kahit anong desisyon ng UN, yung stronger power pa rin ang masusunod kung ipipilit nila yung gusto nila, Congressman? Hindi naman, no? Kasi alam mo, yung pagkakaiba ng international law sa domestic law, yung very declaration na walang basihan ng 9-dash line is a means of enforcement itself. No? Mhm, mhm. Kasi talaga alam mo natin walang hukbong sandatahan ang Mhm. United Nations. No? Pero napakalaki ng bigat ng deklarasyon na yan. Aha, Na kapag aha. hindi ka sumunod, ikaw ay kalawag. No? Ikaw Mhm. ay hindi sumusunod sa batas. No? Mhm. Unlike dito sa ating domestic law na kapag tinawag mo isang tao kriminal, wala silang pakialam. Lalo na kung sa kongreso, marami naman talaga silang kriminal dyan. No? Pero sa international law, siniseryoso Oy, Congressman, nila yan, kasali no? ka na ron, ha? Ikaw Oo. talaga, ha? Siniseryoso nila yan at alam nila na walang bansa sa kasaysayan natin na umaamin na siya'y lumalabag sa international law. Yes. Sila yung Yeah. nagpapalusot, sinasabi nila na ang gawain nila isang ayon sa international law, pero walang umamin kahit kailanman na sila'y lumabag. In fact, meron ako example dyan na nakasalanan natin na Congressman, ha? Yung Kalayaan Islands. Medyo may issue tayo dyan. Kaya lang, dahil tinirahan na natin,
tayo na talagang nakaposisyon doon, nilagyan na natin ang infrastructure natin at mga Pilipino, medyo wala na makapalag. Pero nung kinuha natin yan, medyo marami ring claimants sa Spratlys Islands ang pumalag dyan, Congressman. Correct. No? Alam mo, meron din, hindi naman perfect yung titulo natin. Kasi nga, ang katunayan yan ay ang titulo natin ang nakabase doon sa discovery ni Tomas Cloma. Ang problema, ang sinasabi ni Tomas Cloma, ang na-discover niya, ibang mga isla kung ikukumpira doon sa mga isla na inoccupy ng Japan noong World War II. No? Yes. Pero pag mapatunayan na pareho lang yung occupy ng World War II at saka number 2, napakaliliit kasi nung karamihang isla eh. So ang issue, kinakailangan bang ma-occupy lahat yan para masabi na naging occupied yan ng Japan during World War II o kinakailangan lang yung pinakamalalaking isla na occupy ng mga Hapon, no? In which case, yun yung Ito-Aba na talagang na-occupy nila during World War II, no? Na hindi naman natin okupado. Taiwan ang may okupado dyan, no? So, meron din tayong kahinaan. Kaya lang, ang pagkakaiba na naman ng international law, pag nagre-resolba ng pinag-aagawang teritoryo na lupa, hindi naman dapat tama or mali eh. Ang tinatanong lang ng tribunal, sino yung merong pinakamalakas na ebidensya na sila ang nag-exercisyo ng soberenya doon sa pinag-aagawang lupa. So walang tama o mali, ang decision lang, sino ang pinakamalakas na ebidensya ng titulo. Ang problema dyan, Congressman, more often than not, possession is 2/3 of the claim most of the time. Eh. Well, kasi nga, ang tawag po dyan, yung animus intendi, no? So yung intent to possess as part of your territory, no? So kaya napakalaking bagay yan, no? So alam mo ako kung tatanungin ko anong solusyon? Ang solusyon dyan, kilalanin ng titulo ng mga bansa kung saan sila merong ino-occupy na isla. Bigyan sila lahat ng 12 nautical miles. Yan. At dapat yan ay happy na sila sa 12 nautical miles. The rest tingin is... ko naman, walang kahit sinong umaangkin ng 200 nautical miles on the basis ng mga islang hawak nila. Tsaka the rest is open sea, 'di ba? Free marine property dapat. Or hindi naman open sea, kundi kabahagi na ating exclusive economic zone at ng ating continental shelf. Ahead pa rin tayo kasi nga tayong pinakamalapit at tayong archipelago na napakalawak nung scope and breadth ng ating exclusive economic zone. Yun. Pero yung doon sa issue naman yung ang gobyerno kasi parang rito eh, from day one sinasabi nila open sila sa joint exploration kung ano man yung pupwede riyan eh. Well, alam mo, ganito yan. Pwede bang mag-coexist yung dalawang bansa riyan? Ito pong nakakalimutan ng mga policymakers natin. Totoo po na ehekutibo ang primary architect ng ating foreign policy. Pero kapag joint use ng territory, yan po'y pulisiya. Yan po ay jurisdiction na ng Kongreso kung saan ako ngayon ay member. So ang aking gusto lang sabihin, hindi lang presidente magdedesisyon sa joint use. Kinakailangan yung representante ng taong bayan masiguro na itong joint use ay isang ayon sa ating pangnasyonal na interes. No? At kung ito naman isang ayon sa ating pangnasyonal na interes, siguro papayag naman ang Kongreso. No? Whether be it in the form of a treaty na iraratify ng Senado o di naman kaya, whether be it in the form of law na ipapasa ng Kongreso. Pero sa akin, mali naman yung sinasabi ng iba na ang presidente na papasok sa joint use dapat ma-impeach. Hindi naman yata. Po yan kung anong sang-ayon sa ating pangnasyonal na interes at ngayon hindi pa malinaw, no? Kasi hindi naman nila sinabi kung saan sila magjo-joint use. No? Wala namang sinabi pa kung saan, no? Kung ang joint use diyan kung saan nagpuputukan, why will that not be in our national interest? Pero kapag pinag-uusapan ay recto bank na hindi naman kasama sa Spratlys Group of Islands, labag yan sa ating pangnasyonal interest, bakit naman tayo papayag? So, wag nang maghimasok yung hindi mga taga-ehekutibo at hindi mga taga-kongreso pagdating doon sa joint use issue. Pero meron na ho ba tayong pwedeng pagbatayan na working model kahit na... maraming mga kriminal dito sa mga ibang ahensya, meron pa rin silang kakayahan determine kung ano ang sang-ayon sa pang-national na interest natin. May working model na ba na po pwede nating pagbatayan? Nagkahalintulad nitong isyong ito sa ibang bansa? Alam mo, meron na po eh. Meron na ba? Yung Eritrea versus Ethiopia. Oo. Kaparehong ng pinaglalabanan. Alam mong ginawa ng tribunal, quit. Kung ano yung hawak ng isa, may titulo ka. Kanya na. Yung hawak ng kabila, kanya na rin. Decision nila sa Eritrea. Ang problema kasi dito, hindi katulad dun sa Eritrea, Congressman,
Kasi dito, hindi lang naman China at Pilipinas na nag-uusap kasi. Ang nag-aaway, China at Saka hindi Pilipinas. nag-participate yung China rito. Well, Pa yun. Alam mo, mas malaking problema natin kasi nga, nung nakalipas na administrasyon, pumayag sila na tayo sunod-sunuran sa mga Amerikano. Yan! Pero ngayon naman, tingin ko naman, ibang mga deklarasyon ni Presidente Duterte, kami po may mga hindi pinagkakaintindihan pagdating sa karapatang pantao, pero ako po'y nagulat na ang pinakamalakas ngayon na aspeto ng Duterte presidency pagdating dito sa foreign affairs. Ganda no? Maganda Opo. posisyon. Tama po, no, na talagang dapat independyente tayo, hindi tayo sunod-sunuran, at kahit anong mangyari, wala pa rin kapalit ang diplomasya. Okay. Ayun. Alright. Maraming salamat, Okay, Congressman Harry Roque, ha? Ay, Tawag-tawagan namin maraming kayo, salamat ha? po. At magandang umaga po. Salamat po. Good Morning Inquirer with Den Macaranas and Ira Panganiban. Eh, naalala ko yung Falklands, eh. May decision dyan, eh. Hindi pinansin ng Britanya, eh. Nilusob pa rin, eh. Yun na nga eh. Dito nga. Ay, alam ko sa inyo, International Tribunal. Hindi, akin yan. Pangalawa, ito from day one, hindi naman sila Ah, yun nga yung punto ron, di ba? Yung punto. Lutong Macaura. kahit sabihin natin na hindi naman ganyan, meron namang international community. Pag nag-aral ho kayo ng world history, makikita nyo ho, ang world superpower, laging ini-ignore ang UN. Pagka sa benefit nila. Napakaraming beses no yan. Mamaya, may kukwento ko sa inyo yung the Cuba experience na dapat hindi natin gawin. Yun na lang sa giyera dyan sa Oo. Middle East dati. No, di ba? Ayaw ng UN. Sige. Magbabalik kami pagkatapos sa ilang paalala. 9:41 ng umaga.